Feeling mo ba na kailangan mo pang dagdagan ng workout mo para makakita ng progress? Kung iniisip mo na baka kulang ka lang sa sipag sa gym, teka lang friend. Paano kung hindi frequency at intensity sa workout ang kulang mo? Paano kung ang kulang mo ay sapat na recovery? Marami sa atin ay nakasanayan na magdagdag ng effort kapag wala ng progress sa workout. Dagdagan ng takbo, dagdagan ng buhat sa gym, or mas higpitan pa ang diet. Pero ang totoo, hindi sa lahat ng oras ay effort ang problema. Sa episode na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit napakahalaga ng sapat na recovery pagdating sa inyong workout goals. Hello mga friends, this is Coach Jeanette Aro, the Olympic nutrition coach behind our Tokyo and Paris Olympics medalists. Ang una na dapat mong malaman ay adaptation happens during recovery. Bakit? Dahil habang nag-workout ka, whether for strength, power, endurance, or skills, naglalagay ka ng stress o stimulus sa katawan. Ibig sabihin nito ay nakakaranas ka ng micro-damage sa muscle fibers at connective tissues. Depletion ng glycogen sa muscles and liver, hormonal stress response, at neuromuscular fatigue. Normal ito at kailangan ng katawan mo ito. Isipin mo na ang training sessions ay ang stress phase. Pero alam mo ba na kapag rest day mo ay doon nangyayari ang actual na rebuilding process at pag-angat ng performance mo? Ang totoo mga friends, ang improvement sa strength, endurance at performance ay nangyayari habang nagre-repair at nag-a-adapt ang katawan. Lalo na kung may sapat na pahinga at nutrients. Kapag sapat ang recovery ay pagkakataon ng katawan mo na mag-adapt at tumaas ang performance capacity. Pero tandaan, hindi ito automatic. Nakadepende ito sa tamang timing, sapat na fuel at overall training load. Pangalawa ay dapat maintindihan natin ang concept ng periodization. Sa elite training, hindi araw-araw mataas ang intensity. Ibig sabihin, nakastructure dapat ang training natin into loading phases, recovery phases, deload weeks, or peak phases. Hindi ito random o hula-hula lang. Kapag may sunod-sunod na high-intensity sessions, intentional dapat ang paglalagay ng low-intensity or recovery days para maiwasan ang accumulated fatigue. Tandaan na kung puro stimulus at kulang sa recovery, pwedeng mauwi sa non-functional overreaching kung saan ay bumababa ang performance at hindi agad nakaka-recover ang katawan. Kaya sa high-level athletes, ang rest day ay hindi simpleng pahinga lang. Bahagi ito ng performance strategy. Pangatlo na kailangan mong malaman na hindi lang muscles ang naaapektuhan ng training. Kapag mataas ang intensity, lalo na may competition pressure, naaapektuhan din ang neuromuscular system at ang autonomic balance ng katawan. Ibig sabihin nito ay kapag overloaded ang system, mas mabagal ang reaction time, mas mahirap mag-focus, bumababa ang motivation at tumataas ang injury risk. Sa isang structured training, binabalanse ang high and low intensity days para hindi ma-overload ang system. Kapag nag-rest day ka, bumababa ang sympathetic drive. Ito yung alert or stress mode ng katawan at mas nagiging active naman ang parasympathetic system or recovery mode. Pang-apat ay kailangang periodize din ang nutrition, hindi lang ang training. Isa pa ito sa madalas na hindi napapansin. Sa mas mataas na training load days, mas mataas dapat ang carbohydrate at total energy requirement. Sa recovery days, mas nakatuon dapat tayo sa sapat na protein para sa muscle repair, micronutrients, overall recovery support, at glycogen replenishment. Kung kulang ang energy intake, lalo na sa heavy training blocks, maaaring maapektuhan ang hormonal function, immune response, at quality ng recovery. Kaya, kung mas gumagana ang pakiramdam mo sa rest day, tanungin mo rin, nakakakain ba ako ng sapat sa training days o kulang ang fuel ko kaya delayed ang recovery? At panglima, ano nga bang totoong rason bakit gumagana ang pakiramdam sa rest day? Mas gumagana ang pakiramdam mo sa rest days dahil nagno-normalize ang inflammatory response na trigger ng training, nagre-repair ang muscle fibers, nagre-replenish ang energy or glycogen sa katawan, bumabalik sa baseline ng autonomic balance at mas nagiging stable ang hormonal environment. So hindi ito simpleng pagkakataon na hindi ka nakapag-exercise. Ito dapat ay planned physiological reset. So in summary, ang performance at overall health ay hindi tungkol sa sino ang may pinakamaraming ginagawa,
Ito ay tungkol sa tamang sequencing ng stimulus, recovery, at nutritional support. Sa elite level, ang training ay parang alon, taas-baba, taas-baba. At kung marunong kang sumabay sa rhythm ng katawan mo, mas tatagal ka. Kaya kung mas gumagaan ang pakiramdam mo sa rest day, huwag mong isipin na nawawala ang progress mo. And most of the time, doon mo pa talaga na-i-experience ang totoong adaptation. Hanggang sa susunod na video mga friends, mabuhay!